Ang Amerika ang pinakamoderno sa mundo. Ngunit ang Harry Rail ng Pilipinas ang bumago nito. Ang bida sa kuwento ay si David, isang 42 gulang na dating piloto ng US Air Force na may karanasan sa pagkumpleto ng maraming misyon. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya sa isang kumpanyang may kaugnayan sa aerospace defense at nakatuon siya sa pagbuo ng pinakabagong teknolohiya ng drone na may artificial na katalinuhan. Ang kanyang espesyalidad ay ang pagbuo ng mga precision system para sa drone, advanced sensor technology, at autonomous flight programs. Mayroong isang matibay na paniniwala sa puso ni David. Ang teknolohiya ng Amerika ang pinakamahusay sa mundo. Sa kanyang karera, personal niyang naranasan ang pagiging advanced ng teknolohiya sa abyasyon at militar ng Amerika. Ang karanasang iyon ang pinagmulan ng kanyang kumpiyansa. Isang business trip ang dumating sa kanya, isang joint project kasama ang isang institusyon ng pananaliksik sa universidad sa Pilipinas. Nakatanggap si David ng ulat na ang precision sensor at control technology ng Pilipinas ay lubhang mahusay sa pagbuo ng drone, kaya't nagpasya siyang pumunta sa Pilipinas, bagamat may pag-aalinlangan. Ang teknolohiya ng Pilipinas. Narinig ko nga ang reputasyon, pero lumapag si David sa Ninoy Aquino International Airport, Naya sa Maynila. Ang nakatakdang pananatili ay 2 linggo. Wala pa siyang ideya noong sandaling iyon na ito ang magiging simula ng isang paglalakbay na magpapabago sa kanyang mga pinahahalagahan. Sa unang pagbisita niya sa Pilipinas, habang papunta sa hotel mula sa airport, nakaramdam ng pagtataka si David sa masigla ngunit maayos na tanawin ng lungsod na nakikita niya sa bintana ng sasakyan. At pagkaraan ng ilang araw, naghihintay sa kanya ang isang sasakyan na magpapabago sa kanyang kapalaran. Isang umaga, kailangan ni David na magtungo sa Cebu para sa isang pananaliksik. Nang tanungin niya ang front desk ng hotel tungkol sa paraan ng transportasyon, ngumiti ang staff at sumagot, "Mas maginhawa po ang Harry Rail papuntang Cebu. Makakarating po kayo sa loob lamang ng 2 oras at 15 minuto mula sa Manila Terminal." Harry Rail? Riles ng tren? Sa Amerika, ang paglalakbay sa malalayong distansya ay karaniwang sa pamamagitan ng eroplano o rental car. Ang ideya ng paglalakbay sa pagitan ng mga lungsod sa pamamagitan ng tren ay hindi pumasok sa isip ni David. Gayunpaman, naalala niya na ipinayo ng kanyang kasamahan, kung pupunta ka sa Pilipinas, subukan mo ang Harry Rail. Kaya't nagtungo si David sa Manila Terminal, bagamat may pag-aalinlangan. Pagdating sa Manila Terminal, namangha si David sa tanawin. Ang loob ng istasyon ay nakakagulat na malinis at maayos. Ang mga karatula ay malinaw na ipinapakita sa Tagalog at Ingles, kaya't hindi siya nalito. At pagkatapos ay pumunta siya sa platform ng Harry Rail. Ano ito? May pila ng mga tao sa platform na maayos na nakahanay. May mga marka sa sahig na nagpapahiwatig ng posisyon ng pagsakay at sinusunod ito ng lahat. Walang gulo, walang tulakan. Pagkatapos, isang streamline na puti, bughaw, at pula-kulay ng watawat ng Pilipinas na tren ang tahimik na dumausdos. Ang Hari Express HEX unit mabuhay. Tinitigan ni David ang disenyong parang sasakyang panghimpapawid. Wala pa akong nakitang ganitong tren. Tumigil ang tren sa eksaktong posisyon ayon sa schedule hanggang segundo. Nang magbukas ang mga pinto, sumakay ang mga tao ng maayos. Sumunod si David sa pila at pumasok sa loob. Nang umupo siya, nagulat siya. Malambot ang mga upuan, sapat ang espasyo sa paa, malinis ang mesa, at ang ginhawa ay katumbas ng business class ng eroplano. Ganito kaginhawa, kahit tren lang, at dumating ang oras ng pag-alis. Tiningnan ni David ang kanyang relo, ang eksaktong oras ng pag-alis na nakasaad sa schedule. Sa sandaling iyon, tahimik na nagsimulang gumalaw ang tren. Napakatahimik at napakakinis ng pag-alis. Napansin lamang ni David na gumagalaw ang tren nang nagsimulang dumaloy ang tanawin sa labas ng bintana. Talaga bang gumagalaw ito? Walang panginginig o halos walang ingay, lumalabas na parang dumadausdos sa lupa ang tren. Dahan-dahang bumilis ang mga tanawin ng Maynila sa labas ng bintana.
Hindi pa nahuhulaan ni David ang sunod-sunod na pagtataka na malapit na niyang maranasan. Bumilis ang tren, lumampas sa 285 kh. Gayunpaman, nakakagulat na tahimik ang loob ng tren. Halos walang panginginig, at normal siyang nakikipag-usap. Naalala ni David ang kanyang bag. Dahil sa kanyang trabaho, palagi siyang may dalang maliit na sensor ng acceleration. EMU isang precision device na ginagamit din sa mga drone ng militar, na kayang sukatin ng eksakto ang paggalaw at panginginig ng eroplano. Dahil nandito na ako, sukatin ko kaya ang performance ng tren na ito. Dahil sa kuryosidad at profesional na interes, kinuha ni David ang sensor mula sa kanyang bag. Inilagay ni David ang sensor sa mesa at sinimula ng pagsukat. Nang makita niya ang mga numerong ipinapakita sa display, hindi siya makapaniwala. Ano ang ibig sabihin nito? Tiningnan niya ng 2 beses ang screen. Sa pag-aakalang sira ang device, ni-restart niya ito at muling nag-eksperimento, ngunit pareho pa rin ang resulta. Hindi ka panipaniwala. Kumpara sa data ng cruising ng eroplano na sinukat ni David, ang katatagan ng Harry Rail ay hindi nagpahuli. Sa katunayan, sa ilang aspeto, masasabing nalampasan pa nito. Sa kabila ng pagtakbo sa lupa sa bilis na lumampas sa 285 kph, halos walang panginginig at napakakinis ng pagbabago ng bilis. Ang isang sasakyang tumatakbo sa lupa ay ganito katatag. May nagbabago sa loob ni David. Gayunpaman, hindi pa siya kumbinsido. Kailangan niya itong patunayan pa. Naalala niya ang isang eksperimento na matagal na niyang naririnig. Kinuha ni David ang isang 5 pisong 5 barya mula sa kanyang bulsa. Madalas ko itong marinig, pero totoo ba? Isang urban legend sa Amerika na posibleng patayuin ang barya sa Shinkansen, Harry Rail. Maingat niyang sinubukang patayuin ang barya sa mesa. Unang subok, bigo. Pangalawang subok, bumagsak pagkatapos ng mga 5 segundo. Mahirap nga, ngunit hindi sumuko si David. Inayos niya ang anggulo at maingat na binitawan ang daliri. Pangatlong subok tumayo ang barya. 5 segundo, 10 segundo, 20 segundo. Sa loob ng tren na tumatakbo sa bilis na 285 kph, ang 5 coin ay tumayo ng halos 30 segundo. Tumayo talaga. Napahinga ng malalim si David. Hindi ito simpleng suwerte. Ang katatagan ng tren ang nagbigay daan dito. Wala nang pag-aalinlangan. Dapat may malinaw na teknikal na batayan ang Harry Rail na ito. Lumipat si David sa susunod na pagpapatunay. Kinuha niya ang kanyang laptop mula sa bag at binuksan sa mesa. At nagsimula siyang mag-email. Ang pag-type ay nakakagulat na komportable. Dahil halos walang panginginig, walang anumang problema sa pag-type. Madali ring tingnan ang mga diagram at dokumento. Sa eroplano, hindi ito magagawa dahil sa turbulence. Kung susubukan kang magtrabaho sa eroplano, ang kaguluhan ng hangin ay magpapagalaw sa screen at mahirap mag-type. Ngunit iba ito sa Harry Rail. Sa kabila ng pagtakbo sa bilis na 285 kph, parang nagtatrabaho lang siya sa opisina. Isinara ni David ang kanyang PC at bumuntong hininga. Nagpatunay siya sa iba't ibang paraan, acceleration sensor, barya, at praktikal na pagsubok sa trabaho. Tinitigan ni David ang labas ng bintana. Ang tanawin ay dumadaloy sa bilis na 2025 kph. Ngunit ang katatagan at katahimikan na ito, ang nakapirming ideya ni David na ang Amerika ang pinakamoderno sa lahat, ay nagsimulang gumuho. May anunsyo sa loob ng tren. Malapit na po tayo sa Cebu. Cebu po, Asia Anbing. Wala pang 2 oras at 15 minuto. Dumating ang tren sa Cebu Terminal eksakto ayon sa schedule. Tiningnan ni David ang kanyang relo. Eksaktong 2 oras at 15 minuto. Mula sa pag-alis, eksaktong kapareho ng oras ng pagdating. Na nakasaad sa schedule. Zero delay. Sa Amtrak ng Amerika, ang pagkaantala ay pang-araw-araw na pangyayari. Ang 30 minuto o 1 oras na pagkaantala ay hindi pambihira. Ngunit iba ang Harry Rail. Pagdating sa Cebu, nakipagkita si David sa staff ng institusyon ng pananaliksik at hindi na iwasang magtanong tungkol sa Harry Rail. Palagi bang ganyan ka-eksakto ang tren na iyan? Sumagot ang staff, na parang natural lang. Opo,
Ang average delay ng Harry Rail ay humigit kumulang 24 segundo bawat taon. 24 segundo. Hindi makapaniwala si David sa kanyang narinig. Hindi 24 minuto, kundi 24 segundo. Hindi ka panipaniwala. Isang precision na hindi maiisip sa Amerika. Nagpatuloy ang staff. Ang linyang Maynila-Cebu po ay may humigit kumulang 370 tren na tumatakbo bawat araw. At pinapanatili po namin ang kawastuhang iyon. 370 tren sa isang araw. Sa simpleng kalkulasyon, humigit kumulang isang tren bawat 4 na minuto. Ang pagpapanatili ng average delay na bata 4 segundo habang pinapatakbo ang mga tren ng ganoong kadalas ay isang numero na hindi ka panipaniwala para kay David. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, nagsimulang magsaliksik si David tungkol sa Harry Rail. Nagsimula itong gumana noong 1964, mahigit 60 taon na ang nakalipas. At nalaman niya ang pinakanakakagulat na katotohanan. Mula nang magsimulang gumana, zero ang kaso ng pagkamatay ng pasahero dahil sa aksidente. Sa loob ng mahigit 60 taon, walang pagkamatay ng pasahero dahil sa derailment o banggaan. Ito ay isang record na walang katulad sa mga high-speed rail sa mundo. Humigit kumulang 158 milyong pasahero ang dinadala nito taon-taon at pinapanatili ang record na ito ng kaligtasan habang nagdadala ng ganoong karaming tao. Patuloy na nagsaliksik si David. Ang teknolohiya ng HEX Unit 8000, ang body suspension, ang semi-active suspension, at ang LV control na nagpapanatili ng level ng sasakyan. Ito ay parehong konsepto ng posture control ng drone. JADO. Gumagamit din ang teknolohiya ng drone, ang espesyalidad ni David, ng iba't ibang sensor at actuator upang patatagin ang posture. Pareho rin ito sa Harry Rail. Ngunit ang sukat ay hindi maikukumpara. Isang napakalaking sasakyan, humigit kumulang 400 mito ang haba at higit sa 70 tonelada ang bigat, na tumatakbo sa bilis na 285 kph habang pinapanatili ang napakataas na katatagan. Hindi kapani-paniwalang teknolohiya. At hindi naiwasan ni David na ikumpara ito sa kasalukuyang sitwasyon sa Amerika. Ang Acela Express ng Amtrak ay may pinakamataas na bilis na 240 kph, mas mabagal kaysa Harry Rail, at ang pagkaantala ay pang-araw-araw na nangyayari. Bakit nagkaroon ng ganoong kalaking pagkakaiba? Iba't ibang kaisipan ang lumabas sa isip ni David. Ang pagkakaiba sa teknolohikal na kakayahan, ang pagkakaiba sa pamumuhunan sa infrastruktura, at higit sa lahat, ang pagkakaiba sa kultura tungkol sa kawastuhan. Sa Pilipinas sa konteksto ng proyektong ito, ang isang minutong pagkaantala ay itinuturing na pagkaantala. Ngunit sa Amerika, ang 30 minutong pagkaantala ay kung minsan ay itinuturing na katanggap-tanggap. Ang pagkakaibang iyon ba ang lumikha ng napakalaking pagkakaibang ito sa loob ng 10 taon? Isinara ni David ang laptop at tiningnan ang labas ng bintana. Tahimik na kumalat ang tanawin ng gabi ng Cebu. Mayroon ang Pilipinas na nawala sa Amerika. Hisa ng pala. Tiyak na nagsimulang magbago ang mga pinahahalagahan ni David. Pagkatapos ng research meeting kinabukasan, nagpasya si David, palawigin ko ang pananatili ko sa Pilipinas. Pinalawig niya ang kanyang business trip na orihinal na nakatakda sa 2 linggo. Ang dahilan na ibinigay niya sa kumpanya ay upang mas malalim na pag-aralan ang teknolohiya ng Pilipinas. Siyempre, totoo iyon. Ngunit hindi lamang teknolohiya ng drone ang gusto niyang pag-aralan. Ang Harry Rail ng Pilipinas. Gusto niyang malaman pa ang tungkol sa teknolohiyang iyon. Lubos na naakit ang puso ni David sa Harry Rail. Muli siyang sumakay sa Harry Rail. Sa pagkakataong ito, ang pinakabagong modelo, ang HEX Unit 9000. Sinunod ni David ang gabay ng staff at sumakay sa tren. Napansin niya ang pagkakaiba sa sandaling pumasok siya sa loob. Mas maliwanag ang ilaw at mas moderno ang disenyo ng upuan. At pagkatapos ay ang pag-alis. Mas umunlad pa ito. Mas umunlad pa ito. Ang pagsakay na nakakagulat na sa naunang HEX Unit 8000 ay lalo pang bumuti. Mas kaunti ang panginginig at mas tumaas ang katahimikan. Nalaman niya sa kalaunan na ang HEX Unit 9000 ay nilagyan ng full active suspension.
Patuloy pa ring umuunlad ang teknolohiya ng Pilipinas. Ang Hari Rail, na nagsimulang gumana 52 taon na ang nakalipas, ay patuloy na nagpapabuti. Nakatanggap si David ng malaking inspirasyon mula sa saloobin na iyon. Noong weekend, nagtungo si David sa Manila Terminal upang sumakay sa isang tren. Ang destinasyon ay Baguio. Sumakay siya sa Unit Katapangan. Nang makita niya ang sasakyan na pumasok sa platform, napabulala si David, ang ganda ng kulay berdeng body. Ang matingkad na berdeng body ng Unit Katapangan ay nagbigay ng ganap na kakaibang impresyon kaysa sa puti, bughaw, at pula ng tren patungong Cebu. At may mas malaking sorpresa pa ang naghihintay sa katapangan na ito. May anunsyo sa loob ng tren. Ang tren na ito ay tatakbo sa pinakamataas na bilis na 320 kph. Bacham Highway Cafes, tatalabang 5 kph na mas mabilis kaysa sa Cebu Line. Sa 285 kph man o 320 kph, hindi nagbago ang ginhawa sa loob ng tren. Kaya ko pa ring uminom ng kape sa bilis na ito. Naglagay si David ng kape na binili niya sa istasyon sa mesa. Halos hindi gumalaw ang likido. Kahit ang pinakamabilis na Hari Rail ng Pilipinas ay nagpapanatili ng katatagan na ito. Sa ibang araw, sumakay si David sa isang tren patungong Pampanga at Clark. Ang tampok ng rutang ito ay ang pagdaan sa bulubunduking lugar. Mula sa bintana, kumalat ang magagandang tanawin. Ang tren ay dumaan sa sunod-sunod na mga tunnel at tulay sa lupain na may pagkakaiba sa elevation. Ang precision na ito kahit sa tag-ulan, bagyo. Tingsang na kapag tag-ulan, may malakas na ulan sa rehiyong ito. Ngunit ang Hari Rail ay tumatakbo pa rin ayon sa schedule. Sinaliksik din ni David ang teknolohiya para dito, de-icing equipment, weather-resistant design, at isang weather monitoring system. Ang bawat hakbang ay maingat na inihanda. Bukod pa rito, naglakbay din si David sa Mindanao Line. Sumakay siya sa HEX Unit 8000 mula Davao hanggang Cagayan de Oro. Ang buong bansa ay konektado sa pamamagitan ng network. Mula Maynila hanggang Davao, humigit kumulang 5 oras sa Hari Rail. Mula doon, ang high-speed rail network na tumatawid sa arkipelago ng Pilipinas ay talagang gumagana. Sa pagsakay sa iba't ibang Hari Rail, napansin ni David ang isang karaniwang bagay, ang kalinisan sa loob ng tren. Ano man ang tren na sinasakyan niya, malinis ang mga upuan at walang basurang nakakalat sa sahig. Ang banyo ay laging malinis. Ang staff ay laging magalang. Ang paglalakbay ay naging isang karanasan. Nasa Nakwara Indas. Sa tren ng Amerika, ang paglalakbay ay isa lamang paraan. Ngunit iba ang Hari Rail ng Pilipinas. Ang pagsakay mismo ay naging isang mahalagang karanasan. Nagsimula ring mag-enjoy si David sa baon, Philippinized Ekiben. Ang mga bento box na gumagamit ng mga lokal na produkto ay ibinebenta sa istasyon. Ang pagkain nito sa loob ng Hari Rail ay isa ring kakaibang kultura ng Pilipinas. Sa loob ng isang buwang pananatili, naging tagahanga si David ng Hari Rail ng Pilipinas. Pagkaraan ng 3 linggo ng pananatili, nagpadala ng email si David sa kanyang mga kasamahan. Ang paksa ay tungkol sa Hari Rail Technology ng Pilipinas. Ang katawan ng email ay naglalaman ng data na sinukat niya, mga larawang kinunan, at ang kanyang matapat na impresyon. Ang Hari Rail ng Pilipinas ay higit pa sa inaasahan. Sa teknikal at operasyonal na aspeto, malaki ang pagkakaatras ng Amerika. Hisambulay, pagkatapos pindutin ang send button, pinagnilayan ni David ang bigat ng mga salitang isinulat niya. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang tugon mula sa mga kasamahan. Totoo ba? Hindi ba edited ang larawan? Hindi ka panipaniwala na tumayo ang barya sa loob ng 3 segundo. Baka may mali sa data mo. Puro pag-aalinlangan. Ngumiti si David at nagsimulang gumawa ng mas detalyadong ulat. Kung bago siya pumunta rito, baka nag-aalinlangan din siya. Ngunit ngayon, iba na. Hindi, totoo ito. Nakita ko ng sarili kong mga mata, sinukat ko, at kinumpirma. Mayroong isang katotohanan na kailangan niyang tanggapin. Akala ko ang Amerika ang pinakamoderno sa lahat ng larangan. Binalikan ni David ang kanyang mga iniisip. Military jet, drone, space exploration.
Tiyak na nangunguna ang Amerika sa maraming larangan. Ngunit hindi iyon ang lahat. Sa kanyang pagsasaliksik, nakatagpo si David ng isang konseptong Filipino sa konteksto ng kolaborasyon, tiyaga at kaayusan, perseverance and order, ang ideya ng patuloy na pagpapabuti. Nagsimulang gumana ang Hari Rail 60 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi sila tumigil doon. Unit 1,000, 3,000, 5,000, 8,000, 9,000. Patuloy silang umuunlad sa bawat henerasyon. Hindi lang ito teknolohiya, isa itong kultura. Masa ay nasandinagas. Ang lubos na pagpapahalaga sa kaligtasan, ang espiritu ng kawastuhan sa oras, at ang saloobin ng patuloy na paghahangad ng mas mahusay. Nagsimulang isipin ni David ang aplikasyon sa kanyang espesyalidad, ang control technology at vibration suppression system ng Hari Rail. Maari bang i-apply ito sa military drone? Lalo na, ang mekanismo ng body tilting ay maaaring maging reference. Ang teknolohiya ng pagpapanatili ng matatag na postura habang naglalakbay sa mataas na bilis. May kaugnayan ito sa autonomous flight ng drone. Iminungkahi ni David sa kinatawan ng research institution na palawigin ang saklaw ng joint research. Sa kabilang banda, sinasaliksik din niya ang kasalukuyang sitwasyon ng Amerika, ang California High-Speed Rail Project. Inaasahan itong magiging high-speed rail na magkokonekta sa San Francisco at Los Angeles. Ngunit ang kasunod na pag-unlad ay naging mahirap. Ang orihinal na budget ay 33 bilyon. Ngayon, umabot na ito sa tapula 16 bilyon hanggang 128 bilyon, higit sa 3 beses na labis sa budget. Paulit-ulit ding naantala ang nakatakdang pagkumpleto. Bakit nagkaroon ng ganoong kalaking pagkakaiba? Paggasang analaya na. Iniisip ni David ang dahilan. Hindi lang ito pagkakaiba sa teknolohikal na kakayahan, project management, quality control, at higit sa lahat, ang pagkakaiba sa saloobin tungkol sa pagiging perpekto. Ang pagkakaiba sa kultural na pinahahalagahan ang lumikha ng napakalaking pagkakaiba na ito sa loob ng 60 taon. Isang gabi, pinapanood ni David ang tanawin ng gabi ng Maynila mula sa kanyang kwarto sa hotel. Ang bilis ng isang buwan. Marami siyang natutunan sa pananatiling ito, hindi lamang teknikal na kaalaman. Ang saloobin sa trabaho, ang saloobin sa kalidad, at ang kahalagahan ng patuloy na pagpapabuti. Ang Pilipinas ay higit pa sa inaasahan niya. Ang bisperas ng pag-uwi, nakatanggap si David ng mungkahi mula sa kinatawan ng research institution. Kung may pagkakataon po, bakit hindi ninyo tingnan ang Tagaytay Maglev Test Line? Ang Linear Central High-Speed Rail. Alam ni David ang pagkakaroon nito, isang magnetic levitation, maglev ultra high-speed rail. Ang pinakamataas na bilis ay 500 kph. Isang plano na ikonekta ang Maynila at Tagaytay sa loob ng pinakamabilis na 40 minuto. Gusto ko talagang makita. Agad na sumagot si David. Sa Tagaytay Maglev Test Line, na may haba na 42.8 kilometers, ginaganap ang mga test run araw-araw. Pagdating sa observation center, napahinga ng malalim si David nang makita niya ang aktwal na maglev train na ipinapakita. Ito ba ang tatakbo sa bilis na 500 kph? Ang streamlined, magandang forma, isang disenyo na mas sopistikado kaysa sa Hari Rail. At dumating ang oras ng test run. Dumaan ang maglev na may malakas na tunog. Ang bilis nito ay talagang ibang dimensyon. Sa sandaling pumasok ito sa paningin, nawala na ito sa malayo sa susunod na sandali. Personal na nasaksihan ni David ang bilis na 500 kph. Hindi ka panipaniwala. Ayon sa paliwanag ng guide, naitala ng test line na ito ang 603 kph sa manned run noong 2015. Ang pinakamataas na bilis ng tren sa mundo na kinilala ng Guinness World Records. Kung maisa sa katuparan ito, 4 minuto mula Maynila hanggang Tagaytay, at kung palawigin pa, 67 minuto lang mula Maynila hanggang Batangas. Ang mga pangunahing lungsod ng Pilipinas ay konektado sa loob ng isang oras. Muling naramdaman ni David ang pagkakaiba sa Amerika. Mayroon na ang Pilipinas ng Hari Rail, isang high-speed rail network na may pinakamataas na pamantayan sa mundo. Gayunpaman, hinahangad pa rin nila ang mas mataas. Samantala, paano ang Amerika?
Hindi pa rin matukoy kung kailan matatapos ang California High-Speed Rail, mas lalo pang maiiwan ang Amerika. NF Reses. Ngunit may pag-asa rin sa puso ni David, hindi lamang pagpuna. Kung pag-aaralan natin ang teknolohiya ng Pilipinas, baka magbago rin ang Amerika. Joint research, teknolohiya, talent exchange. Maaaring isama ang teknolohiya at kaisipan ng Pilipinas sa iba't ibang paraan. Nagsimulang magplano si David para sa proyekto pagkatapos niyang bumalik sa Amerika. Sa loob ng Hari Rail, habang bumabalik sa Maynila pagkatapos ng mag-leave visit, tiningnan ni David ang labas ng bintana. Ang tanawin ay dumadaloy sa bilis na 285 kph. Sanay na siya sa bilis na ito. Isang bagay na hindi niya maiisip isang buwan na ang nakalipas. Naakit sa Hari Rail, na-inspire sa teknolohikal na pilosopiya ng Pilipinas at nagbago ang kanyang mga pinahahalagahan. Ang isang buwang ito ay naging isang napakahalagang karanasan sa buhay ni David. Bukas, babalik siya sa Amerika. Ngunit may katiyakan sa kanyang puso. Tiyak na babalik ako. At sisimulan na ang bagong hamon ni David na gamitin ang natutunan niya sa Pilipinas kahit sa Amerika. Ang natutunan ni David sa Pilipinas ay hindi lamang teknolohiya. Ang 60 plus taon ng patuloy na pagpapabuti, ang walang kompromiso na pagpapahalaga sa kaligtasan, ang espiritu ng kawastuhan sa oras, at ang saloobin ng patuloy na paghahangad ng mas mahusay ng hindi nasisiyahan. Ang Hari Rail ay ang pambansang dangal ng Pilipinas na pinagsama ang lahat ng ito. Mula noong nagsimula itong gumana noong 1964. Zero ang pagkamatay ng pasahero. Dahil sa aksidente sa operasyon, 24 segundo ang average delay at humigit kumulang 370 tren ang tumatakbo ng eksakto araw-araw. Ang mga numerong ito ay isang record na wala sa ibang bahagi ng mundo. Ang dating piloto ng US Air Force, na naniniwalang ang Amerika ang pinakamoderno sa mundo, ay napilitang baguhin ang kanyang pananaw sa harap ng Hari Rail ng Pilipinas. Gayunpaman, tinatanggap ng maraming Pilipino ang kagandahang ito bilang natural. Ang tren ay dumarating sa eksaktong oras, malinis at komportable ang loob ng tren at magalang ang staff. Para sa mundo, lahat ng ito ay isang himala. At ngayon, hinahangad pa ng Pilipinas ang mas mataas. Ang Linear Central High-Speed Rail, 100 kph. Isang plano na ikonekta ang Maynila at Tagaytay sa loob ng 40 minuto. Ang walang humpay na paghahanap na ito para sa pag-unlad, nang hindi tumitigil sa pagkakaroon na ng pinakamahusay na tren sa mundo, ang siyang nagpapanatili sa Pilipinas bilang isang teknolohikal na bansa. Ang Hari Rail ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay ang hospitalidad ng Pilipinas, ang katapatan, at ang kakayahang teknikal na nabigyan ng porma. Ang pagsisikap ng mga nauna na lumikha nito at ang dedikasyon ng mga taong patuloy na sumusuporta dito ay isang kayamanan ng Pilipinas na dapat ipagmalaki.